Kamusta na nga po mga master at sa videong ito ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 75 at 76 sa manhwa series ng Ranker's Return. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Nagsimula na nga itong binata sa pagsasagawa ng kanyang pagla-livestream at walang pake sa kung anuman ang maging reaksyon nitong ibang mga manlalarong nasa paligid na tila ba siya ang bida sa nasabing gawain. Ngunit agad naman siyang sinampal ng katotohanan mula sa naging komento ng kanyang mga tagahanga at taga-subaybay buhat ng eto nga daw kanyang alagang si Tangi ang siyang bida sa kasalukuyan sa kanyang isinasagawang pagla-livestream na bagyang ikinadismayang mabasa nitong si Alibos. Bagya namang naiinis etong kanyang alaga lalo na nung kanyang mapag-alaman na sila ay sasali sa isang klase ng kompetisyon. Subalit agad din nagbago ang kanyang timpla noong kanyang mapag-alamang may mga bolang magic crystals ang maaring makuha nilang pabuya na talagang mas lalong nagpatakam para dito kay Tangi at ninais na agarang simulan na ang nasabing kompetisyon na talagang ipinagtaka nitong binata na masilayan. Lumipas pa ang ilang sandali at tuluyan ang nag-umpisa ang pet competition at eto ngang si Sunny ang tumatayong MC para sa naturang patimpalak. Ayon pa nga sa kanya ay may 30 mga alaga kasama ang kanilang mga bossing ang siyang lalahok sa unang pagkakataon habang etong si Tangi ay labis na nauurat sa klase ng titig sa kaniya ng napakaraming manlalaro sa kasalukuyan. Binigyan nga etong mga pet owner ng tigi-isang piraso ng maliliit na magic ball na agad magbabago ang kulay at kung sino ang kanilang makakapareho ay ang silang kanilang mismong makakaharap para sa isang duelo. Mabilis na naging kulay lila ang hawak-hawak nitong binata na ikinabahalang masilayan nitong ibang mga kalahok at hinahangad na maiwasan ang nasabing kulay. Naging maswerte naman ang karamihan sa kanila, subalit sadyang may isang babaeng manlalaro ang hindi pinalad na pasimpleng pinagtatawanan na nga ng isa pang kalahok na naroroon. Doy agad nang ang tinawag nitong si Sunny etong si Alibos at ang kanyang makakaharap sa isang duelo na ihanda na etong kani-kanilang mga alaga sa loob nitong field upang simulan na ang bakbakan. Eto ngang sina Tangi at Alibos ay nasa red corner habang sa blue corner naman etong sina Debaby at ang babaeng nagangalang Kuhen. Agad nang ninais nitong si Sunny na umpisa na ang duelo upang malaman kung sino nga daw sa mga kalahok ang nagtataglay ng pinakamalakas na alaga. Inactivate na nga nitong si Tangi ang kanyang lightning power na sadyang ikinabahala nitong kanyang makakaharap habang isinasambit na hindi ba't kung mananalo siya ay sila ang makakakuha ng mga magic crystals at etong ang alaga ng babae ay hindi na alam ang gagawin at literal na maluhaluha na sa kapalarang posibleng kanyang sapitin. Kaya't bago pa man mahuli ang lahat, para dito sa kaawa-awang nilalang ay agad na pumagitna etong babae niyang amo at agad na isinaad ang kanilang pagsuko sa isinasagawang duelo na mas mainam aniya kaysa masaktan pa etong kanyang alaga na hindi naman agad maunawaan nitong sina Tangi at Yunwo. Ang pangyayari ngang iyon ay agad na nilinaw nitong binata sa kanyang mga taga-subaybay na hindi isang scripted at itong ang kanyang alaga ay patuloy na naguguluhan pa rin sa kung ano nga daw ba ang nagawa niyang mali. Pinaniwalaan naman itong kanyang mga manonood ang kanyang naging pahayag at itong araw ay kanila nang inaasahan. At ayon pa nga sa isa sa mga ito ay kanyang naiisip na madaling mananalo etong si Tangi kaka-forfeit ng kanilang sanay mga makakalaban na pinagdududahang imposibleng mangyari aniya nitong si Alibos. Subalit sadyang tila ba nagdilak anghel ang nasabing kanyang taga-subaybay at literal na walang kahirap-hirap at hindi man lamang pinagpawisan na idiniklarang panalo etong kanyang alaga na talagang labis naman niyang ikinadismaya ang bilis ng mga pangyayari. Ilang sandali pa nga ang lumipas at muli na ngang ipinagpatuloy ang ikalawang bahagi ng pet contest na masayang inilalahad nitong si Sunny. Ayon nga sa nasabing babae na sa pagkakataong ito ay ipapamalas naman ng kanilang mga alaga ang kanilang mga angking karisma. Wala nga daw anumang partikular na kriteria para matukoy kung sino ang mananalo at tanging ibabatay lamang sa kung alin sa mga ito ang pinaka nagpapakita ng katangi-tanging katangian na magpapahanga sa lahat ng mga manonood. Dagdag pa nga nitong si Sunny na mayroon nga daw 4 na mga napiling hurado para sa nasabing gawain na silang kakatawan sa pagkilatis at paghuhusga ng mapipiling panalo sa isasagawang patimpalak. Sinimulan nga niyang ipakilala ang unang kalahok at eto ay ang babaeng tinawag niyang Fring kasama ang alaga niyang si Kang. Nagsimula nga eto magpartner na magsagawa ng iba't ibang tricks habang ipinapamalas ang karisma nitong kanyang alaga. Hindi naman sila nabigo sa kanilang hangarin at maging etong isang judge na naroroon ay labis na naaaliw sa kanilang ipinapakita. Tuwang-tuwa naman etong si Fring sa positibong reaksyong kanilang natatanggap mula sa mga naroroon.
Hanggang sa nagtaka nga siya noong kanyang mapuna ang kakaibang ikinikilos nitong alaga niyang si Kang sa isang tabi na tila ba may kinakatakutan. Minabuti nga niyang tingnan ang direksyong pinagmamasdan nitong kanyang alaga at do'y naunawa ang nagmumula ang takot nito mula sa isa sa mga huradong nagpapakita ng hindi kaaya-ayang pagmumuka. Gayon din mula sa talim ng kanyang pagkakatitig na lubos na tumatago sa kanilang kaluluwa nitong kanyang alaga. Sa takot nga nito ay napatago pa ito sa likuran ng kanyang bossing. Kaya't nasambit nga nitong hurado na nagngangalang Mr. Poker Face na isa lamang di umanong ordinaryong alagang aso etong kaniyang daladala. Ganoon nga din ang sinapit nitong mga sumunod pang kalahok, kabilang na din dito etong magpartner na unang idiniklara na sila ang may pinakamalaking tsansa na manalo. Silang lahat nga ay hindi umubra sa nakaka-intimidate na titig mayroon etong judge na si Mr. Poker Face na pasimpleng ikinadismaya nitong babaeng MC na si Sunny. Maging siya nga ay naguguluhan kung bakit kinuha ang nasabing individual bilang isang hurado. Hindi naman maitago ng ilang hurado ang kanilang kasiyahan at pananabik na kung ano ang ipapamalas sa kanila nitong alaga ng ating pangunahing tauhan. Masaya ngang nagtatanong etong si Tangi sa kanyang aniya ay hangal na bossing kung ano ang dapat niyang ipakita at aksyon na isasagawa kasabay na pagtawag sa ika-27 kalahok ng naturang kompetisyon. At eto nga ay sina Alibos at Tangi. Sadya namang pinangatawanan nito ang bansag sa kaniya ng kanyang alaga. Buwat ng sinagot nga niya ito na wala siyang anumang inihanda at ninais na pag-isipan na lamang ito ng kanyang alagang si Tangi. Na sadyang hindi naman lubos maunawaan ang klase ng pag-iisip mayroon etong si Yunwo. Galit na galit nga nitong nawika sa binata na hindi ba't gusto nga daw nilang manalo at kinakailangan pa sa kamay nila ang mga magic crystals na magiging pabuya. Subalit sinagot naman siya nitong si Yunwo na ito lamang si Tangi ang makikinabang dito kung magkataon. Kung kaya't bahala na nga daw itong mag-isip at gumawa ng paraan upang manalo. Ang kanilang diskusyon ay pasimple namang napuna at bagyang tinawanan nitong MC na si Sunny. Gayun din eto ngang si Tangi ay sadyang puno ng determinasyon na manalo at mapasakamay ang mga magic crystals na magiging pabuya. Gagawin nga daw niya ang lahat kasabay ng pagmamakaawa sa mga hurado at maging sa mga manonood na ipagkaloob na lamang sa kaniya ang mga magic crystals habang nagpapakita ng nagmamakaawang ekspresyon ng pagmumuka. Literal namang tila ba nagdulot ito ng kirot sa dibdib at maging ang mga manonood ang pagmamakaawang isinasagawa nitong si Tangi. Halos mapuno na nga ng simpatsya ang studio mula sa lahat ng mga naroroon. Subalit taliwas naman ang naging ekspresyon nitong si Yunwo sa isinasagawa nitong kanyang alaga at naglian niya itong binigyan ng isang malakas na kotos sa ulong bahagi at ipinaalala ang kaniyang dapat gawin na hindi isa di umanong pagmamakaawa. Samantalang sa gitna nga ng kanilang interaksyon sa entablado ay patuloy lamang na tahimik at matalim ang pagkakatitig sa kanila nitong hurado na si Mr. Poker Face habang kasabay na nagsisimulang ipakita ang kakaibang ekspresyon ng kanyang mga labi mga master. Nagsimula na ngang magpakita ng mga acrobatic stunts gayon din fire magic etong si Tangi. Subalit nananatili pa ring tila ba walang bilib etong huradong si Mr. Poker Face. Ngunit nung di nga inaasahang natalisod, etong alaga ng binata at napasubsob sa lapag at halos mangiyak-iyak na sa sakit, ay bigla na lamang ito nagpakita ng natutuwang ekspresyon na agaran din itong binawi. Buwat ng napuna nga siya nitong mga kapwa niya huradong naroroon. Maging siya nga ay naguguluhan din sa kanyang tinuran, sapagkat aniya ay isa lamang maihahalin tulad na teddy bear etong nasa kanyang harapan. Kaya't ano nga daw ba etong kanyang kakaibang bagay na nadarama sa kanyang sarili, kasabay ng tuluyang pagpapakita ng natutuwang ekspresyon katulad ng ibang naroroon, habang patuloy na pinapanood etong mga isinasagawa nitong si Tangi. Muli nga sa pagkakataong ito ay etong alaga ni Alibos ang siyang nagwagi sa nasabing patimpalak at etong ang si Tangi ay sadyang natatakam na isipin ang lasa ng napakasarap aniya ng mga magic crystals. Subalit agad din siyang natigilan sa pag-i-imagine buwat ng bigla siyang kinarga nitong si Mr. Poker Face na sadyang hindi niya nagustuhan. Do'y pasimpleng ang nilapitan naman nitong si Sunny etong ating pangunahing tauhan at mahinang ibinulong ang tungkol sa aniya ay mga panibagong impormasyon na may kaugnayan sa main scenario quest. Ayon pa nga dito sa babae na nalalapit na nga raw magsimulang kumilos ang mga rebelde kung kaya't naging sunod-sunod ang mga naging katanungan nitong binata para sa kanya, kabilang na dito ang tungkol sa Alkil. Subalit sinagot naman siya nitong si Sunny na mamaya na lamang nila ito pag-usapan matapos etong patimpalak. Habang etong si Tangi ay patuloy na pinagkakaguluhan ng mga hurado at maging ng iba pang mga manlalarong naroroon, na labis nga nitong hindi kinatutuwa. Mas pinili nga nitong dalawa na magpakalayo-layo sa nasabing venue kung saan ay agad na nagtanong etong binata hinggil sa aniya ay paglitaw nitong Alkil sa buong imperyo.
Hindi naman nagustuhan nitong si Sunny ang walang patutsadang pagtatanong sa kaniya nitong si Alibos sapagkat di man lamang nga daw ito nangamusta sa kanyang kalagayan. Ayon nga dito sa nasabing babae na ang Alkil nga daw ay kikilos sa iba't ibang bahagi ng imperyo pagkalipas ng 2 hanggang 3 buwan. Gayun din, posibleng sa 4 hanggang 5 lokasyon nga daw ang mga ito lilitaw bilang tanda ng kanilang pagsalakay na talagang ikinabiglang mapag-alaman nitong ating pangunahing tauhan. Ang magandang balita nga lamang di umano ay kasalukuyang etong kanilang kuta ay wala gaanong depensa sapagkat abala ang mga ito sa paghahanda nilang isinasagawa para sa malawakang pagsalakay. Napaisip na ng malalim etong si Alibos sa mga oras na iyon, gayon din natanong etong si Sunny kung maaari niya siyang samahan patungo sa isang partikular na lokasyon upang mas makakalap pa ng mga impormasyong higit na mapapakinabangan na may kaugnayan sa main scenario quest. Pagkatapos, ay tinahak nga nitong dalawa ang pinakabase nitong sinagaron na sadyang hindi makapaniwala sa impormasyong kanyang narinig na etong lunggan ng mga rebelde ay kasalukuyang mahina ang depensa. Pinatotohanan naman ito nitong ating pangunahing tauhan habang mas minabuti naman itong si Garon na agad na ibalita ang nasabing impormasyon sa kanilang emperador at muling inatasan etong sina Alibos na ipagpatuloy ang paghahanap sa kuta ng mga rebelde. Kasabay noon ay pinagkalooban din niya ng 20,000 imperial points etong si Sunny, tanda ng pagkilala sa kanyang kontribusyon na naisagawa sa main scenario quest na labis naman itong ikinatuwa. Matapos noon ay napagpasya na nga nitong dalawa na umalis na sa base nitong sinagaron at nagpasalamat nga etong si Sunny dito sa ating pangunahing tauhan buwat sa tulong niya at nakatanggap siya ng malaking halaga ng imperial contribution points na ayon naman dito sa binata na kung tutuusin nga daw ay siya pa ang dapat magbigay ng pasasalamat sapagkat kung hindi dahil dito sa babaeng manlalaro ay nananatiling nakatenga pa ang mga impormasyon para sa isinasagawang MS Quest. Pasimpleng ang natutuwa etong si Sunny sa katangiang tinataglay nitong si Alibos sapagkat literal na galanting araw ito at napakatalas pa ng pag-iisip pagdating sa laro na mas lalo lamang pumukaw sa kanyang interes. Subalit lingid nga sa kalaman nitong si Sunny ay bahagi lamang ito ng metikulosong plano ng binata na makuha ang tiwala nitong babae upang kanyang monopolyo ang mga update sa isinasagawang main scenario quest. Pagkatapos ay ibinahagi nga sa atin ng kwento na ipinagkatiwala nitong binata ang patuloy na pag-oobserba at paghahanap sa pinakalokasyon nitong kuta ng mga rebelde upang magawang solusyonan ang mas malaking gusot na posible niyang karapin sa pagsasagawa nitong misyon. Dahil kung sadyang nais nga raw niyang mas lumawak pa ang kanyang malakbay sa Kunta Plateau at patukoy ang base ng mga rebelde ay kinakailangan niyang mamili kung alin dito mula sa Red Bull, Mano Guild at JT Telecom makikipagtulungan. Pinag-iisipan nga niya ito ng mabuti hanggang sa maya-maya ay napagpasya niyang magpadala ng isang mensahe para dito kay Mascherano ng Red Bull America na naglalaman ng paghahangad niyang maging kaalyansa hinggil sa gusot na kanilang kinasasangkutan sa Kunta Plateau. Naging mabilis naman ang pagtugon nitong nasabing manlalaro para sa mensaheng ipinadala sa kanya nitong si Alibos. Gayun din hinangad nga niyang makausap ito ng personal sa loob ng laro na ikinatuwa niyang mapag-alaman. Napagpasyan nga nilang magkita sa tarangkahan ng tinatawag na Novo Forest at kasalukuyang naroroon nga etong dalawang manlalaro na nagangalang dyan na kasamahan nitong si Mascherano. Hindi nga nito maunawaan kung bakit pinapahalaga nitong kanyang kasamahan ang kakayahan mayroon etong si Alibos na sinagot naman itong si Mascherano na sadyang araw kasing kakaiba ang kaparaanan at taktika sa pakikipaglaban nitong naturang manlalaro na dapat nilang ikonsidera. Dagdag pa nga niya na napakadali nga daw siyang natalo nito sa nagdaang episode ng King of the Mask Combat sa kabila ng dihamak na malaki ang agwat ng kanilang antas sa isa't isa. Subalit hindi naman siya sinang-ayunan nitong kanyang kasamahang si Jan sapagkat kung sa kasalukuyan nga daw ay muli silang maglalaban nitong si Alibos ay nakatitiyak siyang hindi matatalo etong si Mascherano na bagyang nagdududa sa naging payag nitong kanyang kasamahan. Do'y nagpakita na nga rin etong ating pangunahing tauhan na kaagad humingi ng paumanhin sa kanyang huling pagdating. Binati nga rin siya nitong si Mascherano at ipinakilala sa kaniya etong teammate na si Jan. Wala namang naging paligoy-ligoy pang inilahad nitong ating pangunahing tauhan para dito sa dalawa ang pagnanais niyang makibahagi sa gusot na kinasasangkutan nitong Red Bull America kontra sa iba pang mga grupo hinggil sa pagmamay-ari ng Kunta Plateau at nais niyang siya ang maging kanilang mersenaryo. Nagtaka nga itong dalawa sa payag na kanyang binitawan at ninais na malaman kung ano ang kondisyon na nais niyang mangyari. Sinagot naman sila nitong binata na hindi na niya kinakailangan ng anumang kabayarang item o pera at tanging ang magawang malayang magalugad ang Kunta Plateau ang kanyang hinahangad. Pasimpleng ngang nagdududa etong manlalarong si Jan sa tunay na intensyon nitong si Alibos, habang hinangad naman itong si Mascherano na malaman
kung kailan niya planong isagawa ang kaniyang layuning makiisa sa kanilang misyong isinasagawa. Subalit nabigla nga siya nung kaagad na sinagot siya nitong si Alibos na plano niyang magsagawa ng paglalakbay ng mag-isa sa loob nitong Punta Plateau, na ayon pa nga kay Mascherano ay tila ba isang suicide mission ang nais niyang mangyari sapagkat mag-isa niyang kahaharapin ang Mano Guild, gayon din ang JT Telecom. Subalit isang titig na puno ng intimidasyon ang ipinakita nga niya para sa dalawa, habang binibigyang diin na hindi sapat ang puwersa ng dalawang ito upang siya ay talunin, kahit na tumagal pa ng isang buwan. Sa payag ng iyon ay natahimik nga etong sina Mascherano at doon ay napagtanto ng mga itong mukhang hindi maganda ang ugnayan nitong ating pangunahing tauhan sa nasabing dalawang grupo. Mas minabuti na nga lamang nitong dalawa na pumayag sa kanyang nais na mangyari, kasabay ng pagtatanong kung mayroon nga daw siyang planong naiisip batay sa kanyang aksyong isasagawa. Ngunit muli ay isang nakakakilabot na ngiti ang kanyang ipinamalas para sa mga ito habang seryosong isinasaad na kaniya na lamang gagawin ang kanyang madalas isinasagawa. Pagkatapos ay ipinakita sa atin etong isa pang karakter na kasama ng ibang mga manlalaro na sinisita etong individual na nasa kanilang daraanan at mayabang na idiniklarang bawal nga daw magsagawa ng anumang panghahunting sa nasabing bahagi ng kagubatan. Eto nga ay si Yunwoo na marang inilahad na siya ay may permiso mula sa Red Bull America, ngunit ang pangalang iyon ay mas lalo lamang nagpainit sa ulo nitong tatlo at malakas na idiniklarang ito ay pagmamay-ari ng Mano Guild. Hindi naman niya nagustuhan ang pagkwelyo nito sa kanyang kasuotan at nung nalantad ang kanyang pagkakakilanlan ay literal na binalot nga ang mga ito ng matinding takot. Ayon pa nga sa kanya na noong unang kwento ay kaniyang idinispatcha ang Black Skull Guild, ikalawa naman ang Isis Guild, kabilang na dito ang pagtalo sa manlalarong si Shanhu. Seryoso nga niyang nasambit na sa ngayon nga daw ang magiging ikatlong episode naman ay ang Mano Guild, na agad namang naunawaan nitong tatlong manlalaro ang nais niyang ipabatid. Nakangiti ngang idiniklara nitong si Alibos na kanila nang uumpisahan sa ngayon ang isasagawa niyang pagla-livestream mga master.